Sa mga katik vloggers, mga subscribers, bago tsaka luma, mga supporters, mga dumaan, dumalaw at bumisita sa channel, lahat ng mga viewers, secret viewers at silent viewers, magandang araw. So dito balik tayo sa amplifier, meron tayong AV735 na Sakura, no? Tsaka ang problema nito ay walang sound. Okay, so ito naman ngayon yung isi-share ko, yung pamamaraan kung paano ako nagto-troubleshoot sa mga ganitong klase ng amplifier na malimitahan natin yung aksidente tsaka yung disgrasya. Kasi nandyan naman yan, nangyayari talaga yan eh. Pero yung ano natin dyan, yung malilimitahan. Okay, kasi dumaan din tayo nung bago pa tayo kung saan-saan lang tayo nagkakalkal, tapos hindi tayo nag-iingat na may mga supply na matataas dito, kung sa sumasayad na kung saan-saan. Kaya minsan dumadami yung sira, mas lumalala. So sa ganito, halimbawa ito na lang pagbukas ko nito, ano ba nakita ko? So may problema sa kanyang amplifier. Ito kita naman natin may itim sunog. So tinanggal natin lahat ng transistors dito kahit na yung iba ay buo pa. So tinanggal lang natin para ma-clear lahat to dito, ano. Tapos yung mga resistors, mga driver transistors, bias transistors, saka kung ano-ano pa yung mga sira dyan, iba ng mga resistors, tinanggal natin lahat. Lahat ng sira dito sa amplifier, tinanggal natin. Kiniklear natin yan lahat. Okay? So, nung maklear na natin yan lahat, saka tayo bumaling dito. Okay? Bago natin palitan yung mga pyesa dito, check muna tayo kung yung relay ba ay nagkiklik. Yung preamp ba natin gumagana. Yung signal na nanggagaling dito sa ating preamp dito, papasok dito sa ating power amplifier ay normal ba siya. Tapos lahat ng mga controls, yung mga features na dito ay nagbabari ba. Yung kanyang bass and treble, yung kanyang microphone, kung ano-ano yung mga features iba dyan, kung gumagana ba siya. Okay? So kapag sigurado na tayo dito, saka tayo bumalik dito sa amplifier. So sa pag-troubleshoot natin dito, halimbawa, nag-troubleshoot ka dito sa may bandang preamp, may bandang relay, kung tong relay ba'y mag-click na. Tapos dito sa fan, kung iikot ba yung fan. Tapos itong mga regulators na to, okay? So sa pag-troubleshoot dito banda, kailangan kung ano yung supply na kailanganin dito sa mga board na yan, yun muna yung ikakabit mo. Huwag mo munang i-load yung supply sa amplifier para maiwasan natin yung accidented disgrasya. Kasi hindi natin maiwasan na binabaliktad-baliktad natin yung ito yung amplifier. Minsan hindi natin nababantayan na sumasayad yung supply sa kung saan-saan. Minsan dito may mga bakal-bakal para tayo dito sa natin, dito sa misa natin, bigla na lang dumikit, bigla na lang may mag-spark, biglang may masunog. So hindi maiwasang pwedeng lumala yung problema o pwedeng manganak. So imbis na yung problema ay dito lang sa amplifier, pwedeng nagkaroon ng problema sa preamp o kaya dito. Okay? Nung katulad nito, sinisigurado muna natin nung sigurado na tayo na malinis, malinaw at gumagana na lahat, yung signal papunta dito, tsaka yung relay nagki-click na, turn on natin yung power. Okay? So narinig nyo, nag-click na yung kanyang relay. So ibig sabihin, okay na siya. Tapos yung signal natin, okay na rin papunta dito. So saka tayo nag-umpisang magkabit ng mga bagong pyesa dito. Okay? So sa pag-check naman ng bias, hindi na natin kailangang baliktarin to para maiwasan natin na may mababaluktot. Tapos ito madaling mabaluktot to eh. Itong bias transistor na to. Tapos yung iba naman mababali. Tapos yung paa, dumidikit sa kabila. Yun yung isa sa mga dahilan kung bakit nanganganak or lumalala yung sira, kaya nagkakaroon tayo ng bangungot. So sa pag-check naman ng bias, hindi na natin kailangan baliktarin to. So dito lang tayo, ganun lang. So nag-check tayo ng bias para sa mga bago, sa base tsaka sa emitter. So dito tayo sa resistor na to. So lahat ng mga itong 5 watts resistor na malalaki, nakakabit to dito sa emitter pin. Tapos itong maliliit naman na resistors na to, itong 1 watt, nakakabit naman sa base na paa dito. So sa pag susukat ng bias, so ganyan na lang yung gagawin natin. Dito isa, tapos yung isa naman dito. Tingnan nyo, normal yung bias natin. Nasa 0.3. Okay, so dalawa-dalawa. Ito yung NPN, dito naman yung PNP.
So dito tayo sa kabila. Check natin ng maigi dahil medyo kalawang yung ibang pa yan. 0.3 din, normal din. Dito natin sa kabila, normal. Okay, so 0.3 din. So pareho, normal na siya lahat. So nung normal na yan, makikita mong normal na. So pwede mo siyang paganahin muna ng mga ilang minuto. Pwede mo siyang kabitan ng speaker, tutunog naman yan ng mahina eh. Tutunog ng mahina. Tapos monitor mo dito habang tumutunog siya. Clip mo dito yung kanyang clip mo yung monitor mo dito sa bias, dito tsaka dun sa kabila. Habang pinapaandar mo siya, tingnan mo kung hindi ba nagbabago, yung hindi ba wala bang fluctuation na mangyayari sa 0.3 volts mo. Tapos monitor natin yung heat temperature dito kung nasa tama, wala bang nagbabaga. Yung mga resistors, yung mga transistors. Kapag okay na siya, saka natin ikakabit yung ating mga power transistor. Siguraduhin naman natin na yung power transistor natin ay buo. Okay? Buo. So kapag naikabit na natin to, huwag muna nating direktang taasan yung volume. Ganun pa rin yung gagawin natin. Monitor uli ng yung bias. Okay? Sa dalawang channel. Kapag dinadahan-dahan mong taasan, kung hindi ba siya tumataas yung bias, hindi ba bumababa. Okay? Tapos yung temperature uli. Monitor kung hindi ba nagbabaga sa kapag naglo-load ka ng 4 ohms or 8 ohms. So yun yung mga babantayan natin. So sa ganung paraan, maiwasan natin na masiraan ng dubli-dubling sira kay mga anak. Kasi kapag nasiraan ka dito, ito, hindi mo naman pwedeng sabihin sa may-ari na ganito yung charge ko dahil sa 5 bisis ako nagkakabit ng output, sira ng sira. So hindi mo naman pwedeng sabihin yon. Okay, so mag-aaway kayo ng kliyente, ng customer mo. So ganun yung gagawin natin para iwas aksidente, iwas disgrasya, tsaka iwas iwas malaking gastos. So sa ganung paraan, kapag hindi tayo nag-iingat, minsan kapag hindi pumayag si customer, di tayo yung mag-aabuno. Kaya ganun yung mga gagawin natin, wag yung ura-urada. Puwera na lang talaga dun sa mga magagaling na talaga, eksperto ng gumagawa. Okay, sa atin na hindi pa tayo eksperto, so umpisa tayo sa kung ano yung pinaka-basic, ano yung pinaka-safe na gagawin natin. So dahan-dahan lang, huwag masyadong madaliin. Okay? Tapos kapag sigurado na, yan, saka natin sasara. Okay, so hanggang dito na lang siguro tayo, no? Sana'y makatulong to sa mga bago at maraming salamat. God bless at bye-bye.